So, hello, welcome ulit sa ating YouTube channel. And for today's video is, i-explain natin ang Ethernet channel using PAGP at saka LACP. So, open lang uli natin Cisco Packet Tracer. Then, mag-add tayo ng 2 switches. Ating switch 0 at saka ng another switch. So, ano nga bang Ethernet channel? Ethernet channel is a Cisco technology that allows multiple physical Ethernet links to be combined into one logical link for increased bandwidth and redundancy. Instead of treating each link separately, Ethernet channel treats them as one, which improves performance and provides fault tolerance. So, ang two main protocols for either channel is the PAGP and the LACP. Ang PAGP or yung Port Aggregation Protocol is appropriate to Cisco. Automatically negotiates either channel between Cisco devices. So, strictly for ano lang siya, Cisco devices ang pagko-communicate niya. And ito namang isa is the LACP or yung Link Aggregation Protocol. Link Aggregation Control Protocol or nagagawa niya is industry standard siya. IEEE ang gumawa sa kanya and allows either channel between Cisco and non-Cisco devices. So, hindi lang Cisco ang ina-allow niya. Kahit yung mga non-Cisco is nagagawa niya ipag-link sa isa't isa. So, napakaganda to and has flexibility. So, sa tutorial natin is mag-add tayo dito ng dalawang copper straight through. And assign natin siya sa fast Ethernet 01. And isa pa ulit for assign naman natin sa fast Ethernet. Yan. Pagkagawa natin yan is lipat na tayo dito sa PAGP configuration for switch 1. Switch 0 natin. Okay. Lipat tayo dyan. Switch lang tayo. Enable tayo. Para sa nang enable, para maka-enter sa privilege exec mode and configure terminal. Para naman maka-enter sa global configuration mode. And ngayon is, isa-select na natin fast Ethernet 01 at saka 02 for configuration. Interface range. Fast Ethernet 0/1-2. Tapos neto is mag-create tayo ng either channel group 1 using PAGP in desirable mode to activate negotiate. So ito command dyan. Okay, channel group tayo. Channel group 1 mode desirable. Then enter. Okay. Mag-switch port naman tayo. Switch port, mode, access. Then enter. Para saan yung switch port? Para maset yung interface to access mode to prevent trunking and mismatches. Then exit tayo. So naman tayo, magsaselect tayo ng virtual port channel interface. Interface port channel. Enter. Okay. Nalimutan natin na i-add yung 1 para ma-select talaga. Interface port. Okay, nalimutan natin yung dash. Bantay lang lagi natin yung typo para mas madali natin magawa yung mga command natin. And mag-switch port mode trunk na ulit tayo. Switch port. Switch port mode trunk para ma-configure natin yung port channel as a trunk to carry VLAN traffic. Okay. Okay. Mag-add naman tayo ng magre-restrict tayo ng trunk to VLAN 10 for security natin. Switch port. Trunk allowed. VLAN 10. Then enter. Exit lang ulit tayo.
para exit na natin ito for channel configuration, then enter VLAN 10 para makakreate tayo ng VLAN 10 for IP assignment na. Exit tayo. And interface VLAN 10 na. Interface VLAN 10. Enter. Okay. So, ginawa natin ito para maselect natin yung VLAN 10 interface for IP configuration. Then, ang gagawin na natin is mag-a-assign na tayo ng IP address. Which is binigyan kami ng IP address ng proc namin para gamitin sa activity na to. O dito sa tutorial na to. Gawin na natin IP address. 10.34.0.0. Okay, 1 tayo. 255.254.0.0. Try natin i-enter. And mag-no shutdown tayo para ma-ensure natin yung VLAN interface is active. No shutdown. Try natin. No shutdown na. Then exit. So, ayan. Tapos na tayo dito sa PAGP configuration for switch 1. X muna natin to. And sunod is magpa-PAGP configuration muna tayo sa switch 1 natin. So, dito, reusable natin yung code na ginamit natin kanina. Kasi ang may iba lang dito, same as switch 1 PAGP except IP address and yung assigns a different IP for switch 2 on VLAN 10. So, may iba lang yung IP address. Kaya, pwede nating i-straight through o i-dry run lang natin tong ating code. At, ang huwag nyo lang kakalimutan is, ingatan nyo tong IP address kasi ito yung iniba. So, try natin is. Okay. Yan. Babantay lang natin. Kagaya na sinabi ko is, ang naiba lang is yung IP address. Katulad siya nung ating kininfig sa switch 1 sa ating switch 0 PAGP. So, extend natin to and lipat naman tayo sa LockP configuration for switch 1. Then, ito naman same din sa PAGP for switch 0 except channel group 1 mode is active using LockP in active mode to negotiate the either channel. So, para hindi tayo mahirapan is punta ulit tayo na si Alay. And exit muna tayo sa dito. And exit ulit. Kagaya ko, ang naiba lang dito is sa channel group 1 mode active. So, you are free to copy paste it also. Kung gusto nyo nang basta na-intend yung concept at yung flow ng command nyo is okay na to kasi nagawa na natin sa switch 0 natin and you know what you are doing na. Okay, paste tayo. Okay, nag-i-span tree na siya. And yan. Lipat tayo sa ating LockP configuration for switch 1. CLI ulit tayo. And i-exit natin. Exit. And dito is same as switch 0 LockP except IP address. Yun lang naiba. Yung IP address natin yun lang tatandaan nyo lagi na ibahin nyo kapag mag-paste kayo ng gantong command kasi hindi mawawala yung pinagkaiba nila eh. Yun lang ang babantayan nyo. Kasi yung flow naman magkatulad na sila. So, punta ulit tayo sa ating notepad. And kung gusto nyo, ipopost ko to sa ating description box o sa ating comment box para less hassle sa ating mga networking students. Then, yan. Okay. Okay na to. And, yan.
Basta tandaan nyo naman dito sa LACP configuration for switch 1 is magkatulad sila except sa IP address. Magkaiba sila sa IP address. And i-extra natin to and wala na to. So, para naman ma-check natin to verify the either channel forms correctly, punta tayo dito sa ating switch 0. And i-type natin yung show either channel summary. So, muna tayo. Show either channel summary. Okay, yan. Lumabas na yung ating show either channel summary natin. And makikita nyo dito yung ating reports, which is the number of channel groups in use, number of aggregators. And yan. Ito lang yung nagpapatunay na gumagana ang ating command sa ating either channel using PAGP at saka LACP. So, yun lang. So, nagtatapos ang ating tutorial. Sana may natutunan kayo and sana panoorin niyo lahat ng video natin para mas matuto tayong lahat. Yun lang. Salamat. Ingat. Bye.